Ang Amerikanong Pangulo na si Donald Trump ay nagmamadaling lumipad papuntang Asya para makipagkita sa leader ng China na si Xi Jinping. Ayon sa mga ulat, tahimik na inihahanda ng White House ang pagbisita ni Trump sa South Korea sa katapusan ng Oktubre, kasabay ng Asia-Pacific Economic Cooperation Summit o Asia-Pacific Economic Cooperation na gaganapin sa Gyeongju. Si Xi Jinping ay naghahanda rin na dumalo sa summit na ito at ipinahiwatig ng White House na sa summit sa South Korea nais makipagkita ni Trump kay Xi Jinping ng personal. Ngayon, maraming analyst ang nagkakaisa sa opinyon na mas kailangan ni Donald Trump ang pulong na ito sa ngayon. At mahalaga ang pulong na ito hindi lang para sa isang litrato. Alam mo, ito ay tungkol sa presyo ng mga iPhone sa Pasko, tungkol sa langis ng Russia, tungkol sa North Korea, at tungkol sa kaba ng Kremlin na maaaring maubusan ng dayuhang pera ngayong taglamig. Gusto ni Trump na idiin ang Russia sa pamamagitan ng China. Pero gusto rin talaga ni Trump na pahabain ang pahinga sa trade war laban sa China dahil wala pang kasunduan at ayaw pang magbigay ng konsesyon ang China sa ngayon. Ayon sa mga pinagkakatiwalaang source, handa na ang agenda ng pagpupulong ng dalawang leader. Ngayon, pinagtatalunan pa ang timing at ang package. Ako si Alexi Pechi. Suriin natin ang paparating na pagpupulong ni na Trump at Xi Jinping, ang mga isyong tatalakayin at kung bakit ito mahalaga sa kanila. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang hilingin sa inyo na mag-subscribe sa video na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Mahalaga ito, mag-subscribe rin sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link. Doon kami naglalathala ng mga balita habang dumarating ang mga ito. Kaya, sasabihin ko na agad kung bakit kailangan ni Donald Trump ang pulong na ito, bakit niya kailangang makipagkita kay Xi Jinping. Kailangan niya ng pahinga sa palitan ng taripa laban sa China kahit ilang buwan pa para mabawasan ang presyon sa presyo sa Amerika. Lalo na bago magpasko. Kailangan niyang higpitan ang banta ng pangalawang taripa para sa mga bumibili ng langis ng Russia dahil kung wala ang Beijing. Alam mo, hindi naman ito pamalo, rubber stick lang ito. At kailangan niyang tapusin ang issue pagkatapos ng pagkikita nila ni Putin sa Alaska. Ipakita na may natitira pa siyang mga alas, na hindi siya natalo, na hindi siya pinahiya ni Putin, na sa totoo lang, ito ay bahagi ng kanyang estratehiya. Kayo lang talaga ang hindi nakaintindi sa kanya. Si Xi Jinping dito ay hindi rin pilantropo at kailangan din niya ng husto ang pagkikitang ito. Si Xi Jinping ay nagpapalipas ng oras para sa ekonomiya niya dahil matindi ang problema ng real estate. Bumabagsak ang export ng mga produkto kaya handa si Xi Jinping makipagtawaran para sa katahimikan sa taripa hanggang katapusan ng taon. Doon malalaman na perpekto talaga ang pagkakataon para sa kasunduang ito. Opisyal ng inanunsyo ng Asia-Pacific Economic Cooperation na gaganapin sa Republika ng Korea sa Oktubre 31 at Nobyembre 1 ayon sa kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Seoul. At sa summit, maraming pag-uusapan tungkol sa ekonomiya at kapaki-pakinabang para kay Xi Jinping na kumbinsihin si Donald Trump na panatilihin ang pahinga sa digmaang taripa. Hindi ito ang tamang panahon para talakayin ang isyong ito sa mataas na summit lalo na't hindi dapat palalain ang sitwasyon ngayon. Pero wala pang mangyayaring kasunduan sa kalakalan. Kaya't sige, dagdagan na lang natin ng 90 araw pa ang katahimikan sa taripa. Interesante, kasi ang retorika ng pagpupulong nina Xi Jinping at Trump ay matagal nang mainit. Noong Agosto, sabi ni Trump, magkakaroon ng pagpupulong kay Xi Jinping kung magkakaroon ng kasunduan, malapit na tayong pumirma. Pagkatapos, sinabi ko na ang kalihim ng pananalapi nilang si Scott Bessent ay nakipag-usap sa mga Tsino, ngunit malinaw na walang at di inaasahang kasunduan. Kaya naman, malinaw ang retorika ng White House. Ang draft ng kasunduan ay parang nasa mesa na at bawat isa ay nagbibilang kung ilang kompromiso ang kayang tiisin ng kanilang panloob na politika. Magkakaroon ng kaguluhan sa mga merkado bago ang summit sa South Korea at giginhawa lang ito kung sina Trump at Xi Jinping ay mag-aanunsyo ng pansamantalang tigil putukan sa mga taripa dahil wala pang kasunduan ngayon. Sa madaling salita, kung mas papadaliin pa ang paliwanag, paalala ko lang, 2 beses nang ipinagpaliban ni Trump ang muling pagpapatupad ng mga taripa laban sa China. At ngayon ay nagsusumikap ang China na mangyari ulit ang pagpapaliban ng mahigpit na mga taripa sa ikatlong pagkakataon. Para kay Trump, kapaki-pakinabang din ito. Ngayon, pera at parusa naman. Nagbabala si Scott Bessent,
kalihim ng pananalapi ng Estados Unidos sa Beijing noong Hulyo na maaaring magpatupad ng 100% sekundaryang taripa sa mga bansang bumibili ng langis mula Rusya. Nasa Kongreso na rin ang kapangyarihan ni Trump na itaas ang taripa limit hanggang 500%. Napakasimple lang ng ibig sabihin nito. Parang sinasabi nila, gusto nyo bang makapasok sa merkado ng Amerika? Huwag ninyo kaming hadlangan sa pag-ubos ng kaban ng Kremlin. Para sa Beijing, ito ay isang negosasyon. Langis ng Rusya na may diskwento kapalit ng panganib na matamaan ang kanilang export papuntang Estados Unidos ng Amerika. At may inaasahan din na ito mismo ang gagamitin ni Trump para mang-pressure. Ngayon, sinabi niya na handa na siyang lumipat sa susunod na yugto ng mga parusa laban sa Rusya at mga kaalyado nito. Sakto, para sa pulong ngayong Oktubre, pinaiinit ang retorikang ito. At isa pang maliit na detalye, pero ito talaga ang nagpapasya sa luhika. Ang Asia-Pacific Economic Cooperation ay hindi tungkol sa mga slogan. Ito ay tungkol sa tinatawag na tahimik na mga kasunduang pang-industriya na pipirmahan sa likod ng mga eksena. Sa programang Koreano, ito ay enerhiya at artipisyal na intelihensya. Ibig sabihin, dito maaaring gawing formal ang pansamantalang pagtigil sa taripa at magbigay ng pahiwatig sa sekundaryang parusa sa langis ng Russia nang hindi ipinapahayag sa publiko. Ibig sabihin, malamang na sina Xi Jinping at Trump ay mag-uusap ng lihim para lutasin ang mga isyong ito. Sa praktika, senyales ang mga ito para sa lohistika at retail. Ibig sabihin, maaaring makalusot ang mga pamaskong padala ng electronics at pyesa nang walang bagong taripa. Parang sinasabi nila, tapusin natin ang Pasko, saka na natin pag-usapan ulit ito sa bagong taon. Sa politika, para kay Trump, ang bilateral na pagpupulong ay tsansa niyang mabiwi ang inisyatiba matapos ang malamig na pagtanggap sa Alaska at ipakita sa mga botante na hindi nagtagumpay ang negosasyon kay Putin. Sige, pero sa ganong kaso, lalong hihigpitan ang mga patakaran sa China. Para kay Xi Jinping, ito ay pagpapakita ng pantay na katayuan sa Amerikanong presidente at isang pagtatangka na humingi pa ng isa pang quarter ng katahimikan sa taripa habang inaayos ng Beijing ang kanilang pamilihan ng mga ari-arian. Sa ekonomiya parang ganun din, tumigil muna tayo. Ang anumang pagtaas ng taripa ay dagdag sa presyo ng inaangkat sa Amerika. Ang paghinto ay bawas sa inflasyon at isang paghinga para sa mga supply chain. Para sa China, ang paghinto ay panahon para mapahupa ang pagbagsak ng presyo ng mga bahay sa kanilang bansa at mapigil ang pagtaas ng kawalan ng trabaho na kasalukuyang lumalala sa China. Tungkol naman sa seguridad, tatalakayin din ang isyong ito sa pagpupulong ni Trump at Xi Jinping. Kung walang pag-uusap tungkol sa fentanyl at kontrol sa pag-export, hindi matutuloy ang pagpupulong. At dito, maaaring magbigay ng pabor si Xi Jinping kay Donald Trump. Halimbawa, maaari niyang ipahayag na siya ay laban sa pagpasok ng fentanyl sa Estados Unidos ng Amerika at ipinapangako niyang lalabanan ito sa publiko. Alam niyo naman, ang pangako ay hindi kasal. Ang ganitong pahayag ay magpapahintulot kay Trump na sabihing, kita nyo, si Xi Jinping ay nakipag-cooperate na. Kaya naman, pansamantalang nakapos ang mga taripa hanggang sa magkaroon ng kasunduan. Hindi tiyak kung kailan mangyayari ang kasunduan, pero malinaw na may concession mula kay Xi Jinping. May dagdag pang faktor ang Hilagang Korea dahil umaasa ang Seoul na igiit ng Washington sa Beijing ang issue nito. Programang pangmisil. At lahat ng ito ay sa gitna ng mga taripa na handang gamitin ni Trump bilang pamalo at gantimpala ng sabay. At dito, huwag kayong magtaka kung bakit sina Putin at Kim Jong-un ay nagsimulang magsalita ng hayagan tungkol sa digmaan laban sa Ukraine sa isang bilateral na format dahil nagkakaroon ng pagkakataon si Xi Jinping na sabihin na hindi talaga niya kayang impluensyahan ang missile program ng Hilagang Korea. Kita nyo, si Putin ang gumagawa ng mga galaw doon. Para kay Trump, kahit paano mo pa ito pakinggan, isa rin itong paraan. Paano niya mapipilit si Xi Jinping tungkol sa Hilagang Korea kung si Putin daw ang namumuno doon? Sabi ni Trump, walang impluensya si Xi Jinping sa Pyongyang. Kaya, pasensya na, pero si Putin lang talaga ang dapat kausapin para maresolba ang mga isyong ito. Pagdating sa mga magiging epekto, para sa Ukraine, ang susi ay nasa kamay ng China, hindi ng Estados Unidos. Kung mapapakiusapan ng Washington ang Beijing na huwag nang dagdagan ang pagbili ng langis mula Russia at higpitan ang pagbabantay sa shadow fleet, bababa ang kita ng Moscow ngayong taglamig.
At dito, nauuna ng kumilos ang China. Pinapapasok na nila ang mga tanker ng Shadow Fleet ng Russian Federation sa kanilang bansa. Isa itong galaw na maaaring gamitin kay Trump. Parang, sige, titigil na kami sa pagpapapasok ng Shadow Fleet tankers dito at iyon na ang concession namin. Para sa European Union at United States, ang pagpupulong ay pagkakataon para patatagin ang presyo ng elektronikong gamit sa sakyan, freight tariff, ATBP. Para sa mga merkado at enerhiya, binabantayan natin ang langis ng Russia at ang insurance ng mga tanker. Isang matinding pahayag ukol sa sekundaryang parusa. Tulad ng alam ninyo, tumataas ang risk premium sa Baltic at Black Sea. Simple lang ang konklusyon. Negosasyon lang ang pagkikita ni Trump at Xi Jinping. At na maaaring ilahad sa ganitong kasabihan. Katahimikan sa mga taripa para sa hindi pagbili ng langis ng Russia. Kung magkasundo sila, magkakaroon tayo ng tahimik na quarter sa hinaharap. Kung hindi, edi papasok tayo sa spiral ng mga taripa at nerbyosong mga merkado. Dito ko ilalagay ang ellipsis. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.